Hello mga bakla! Welcome back! At syempre muling nagbabalik ang napakaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre mga bakla, pag-usapan natin na dapat meron ka nito bago ka mag-apply dito sa New Zealand. At kung may bala ka mag-apply, dapat meron ka ng mga ito. At syempre bago natin pag-usapan yan, isang intro muna! At eto na nga mga bakla, umpisahan na natin yan sa qualification and requirements. So ano nga ba ang qualification ng housekeeping dito sa New Zealand? So usually para ka lang din naglilinis ng bahay. So kailangan alam mo kung paano ka mag-maintain o paano ka maglinis ng kubeta, magkudkod. At syempre hindi lang yan magkudkod, syempre kailangan mo talaga na i-maintain talaga na kumpleto lahat ang amenities. Syempre yan ang importante, mga amenities na yan. Kailangan talaga na alam mo na dapat ay kumpleto. At syempre, dito sa mga hotel dito is mahilig talaga sila maglagay ng napakaraming salamin. Kaya kailangan spotless o yung mga watermarks, kailangan talaga asin talagang pulido ang trabaho, as in talaga walang makikita na mga watermark. At syempre ang pinaka-importante yung inidoro. Yan. Syempre kailangan talaga as in talagang zero spotless. So yung mga urna kailangan talaga as in malinis na malinis at walang amoy. At syempre yan pa, kailangan mo din alam kung paano mag-bedding. So syempre meron siyang queen, meron siyang twin, meron siyang king bed settings talaga yan. As in talagang pag nandito ka na at na-train ka na, masasanay ka na rin sa daily routine dahil araw-araw mo siyang gagawin. At syempre meron dyan na talagang si housekeeping talaga nag-aasikaso yung paglalagay ng gatas, paglalagay ng mga coffee, paglalagay ng mga tea. So, meron talaga bago ka sumabak sa trabaho sa housekeeping, as in talaga ititrain ka muna, even meron ka ng experience sa pagtatrabaho dito sa hotel, as in talagang ititrain ka pa rin nila. At syempre ito pa yung qualification na hinahanap talaga ng employer dito sa New Zealand as a housekeeping. Syempre kailangan marunong kang mag-dusting o yung magpunas ng mga alikabok. Kailangan marunong ka rin mag-vacuum at syempre kailangan marunong ka rin mag-mop. So, napaka-easy naman talaga magtrabaho sa housekeeping dito sa New Zealand. At syempre, alam nyo ba mga bakla na iba-iba ang style ng hotel dito sa New Zealand. Unlike dun sa pinagtatrabuhan ko na hotel, so meron siyang kitchen na asin talagang team leader lang yung maglilinis ng kitchen. So yan, so ano nga ba yung mga requirements na kailangan mong bunuin para makapunta ka dito sa New Zealand? At syempre, kailangan unang-una mo dyan na requirements talaga is yung passport. So, yan, number 1 yan. So, yung passport ko nasa Pilipinas ka, syempre, passport, NBI, birth certificate, diploma. Dun sa diploma naman is kung high school ka, yun lang ipasa mo. Kung college graduate ka, yun lang din ang ipasa mo. Hindi mo naman kailangan ipasa na yung diploma mo ng high school at yung diploma mo ng college. Hindi mo na kailangan pang doblihin yun. So, kung high school ka, high school. Kung college, college. So, yun mga bakla. At syempre, nandin dyan din yung mga police clearance, NBI. Kailangan mo pa rin i-provide ang 2x2 passport size white background na picture. As in talaga kailangan mo, parang ang pinasa ko ata doon is dalawa yung pinasa ko doon. Pero email lang naman siya. At syempre, depende pa rin yan kay New Zealand Immigration kung kailangan mo pa mag-provide ng mga supporting documents. At syempre, mga bakla, kailangan meron ka ding
good health. As in talaga mag-i-email sa'yo si New Zealand Immigration na kailangan mo magpa-medical. As in talaga na nagpa-medical ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh. As in talagang kinuha nila sa akin is yung ihid, dugo, x-ray, at hindi mo na kailangan na kagaya na sa Pilipinas na kailangan mo pang tumuwad at pitik-pitikin yung dalawang bola. So, di ba, na-experience nyo rin ba yun? Kasi talaga nung nag-apply ako na papunta sa Saudi Arabia, na-experience ko yon. At syempre mga bakla, ito pa ang kailangan na malaman mo dahil ngayon dito sa New Zealand ay nagkaroon na ng age limit. So ano nga ba yung age limit? So yan, so hanggang 54 years old na lang ang tinatanggap ni New Zealand Immigration dito sa New Zealand. O di ba mga bakla, yung mga 50s pa pwede pa mag-work dito sa New Zealand. At syempre mga bakla, dapat meron ka din ito at alam mo din bago ka mag-apply dito sa New Zealand. Ito yung English communication, as in talagang parang tumataas na ang standard para makapagtrabaho ka dito sa New Zealand dahil meron na siyang English communication skills, as in talagang kailangan mo na nakakaintindi ka, nakakapagsulat ka ng English at nakakapagsalita. As in talagang ayun na talagang hinahanap na mga employer ngayon. So, even wala naman masyadong hinahanap tungkol dun sa educational qualification. So, hindi naman siya masyadong importante, pero dapat nakakaintindi ka, nakakapagsalita ng English. As in talaga yung English communication ay importante na ngayon dito sa New Zealand. At syempre mga bakla, andyan din yung English, pero luckily as in talaga nakapasa siya sa interview. As in talaga hindi daw siya makapaniwala. As in talagang pag may mga sumasakay daw sa kanya, tapos nagtatanong, sinasagot na yes, yes, yes. As in talaga natatawa ako kay kuya pag nagkikwento. As in talagang napansin ko talaga sa kanya na talagang naging happy talaga siya. Talagang napakalaki, napakaswerte talaga ni Kuya Driver. As in talagang happy din naman ako sa kanya, at least andito siya at nakakapagtrabaho dito sa New Zealand. So ayan mga bakla, natapos na naman ang bidyong ito. Ayan. So kung nagustuhan niyo ang bidyong ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre, ito ang nag-iisa, ang napakagandang dibata ng New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all. God bless!